tayo. Okay po, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong dakilang kaligtasan na napatunayan doon sa krus ni Hesus Kristo. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig po kami ng inyong banal na salita. Samahan niyo po kami sa oras na ito at tanggapin mo ang aming papuri sa inyo at aming pusong nagpapasalamat sa inyo at nagtitiwala sa inyo. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, kayo lamang po, Panginoon, magturo sa puso ng bawat isa sa amin. Nawa makaroon po kami ng kagalakan at kaaliwan sa pamamagitan ng inyong salita. At magbibigay nawa kami ng kaluwalhatian at karangalan sa inyong dakilang pangalan sa oras na ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Awit chapter 52. Lumang Tipan, Awit chapter 52. Verse 7 po. So, Awit chapter 52, verse 7 hanggang verse 9, babasahin ko po ito sa inyo. Pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kalungan ang Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at napakalakas sa kanyang nasa. Unit ako'y gaya ng sariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Nagtitiwala ako sa tapat na pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Ako'y magpapasalamat sa inyo magpakailanman sapagkat yun ay inyong ginawa. At ako ay maghihintay sa inyong pangalan sapagkat ito ay mabuti sa harapan ng mga banal. So, yung title po ng message ngayon ay Green Olive Tree in the House of God. Sa Tagalog Bible, punong kahoy ng olibo, sariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Ito po yung topic po natin ngayon. Sariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Alam po natin kung ano po yung bahay ng Diyos. Okay? Ito po ay, doon po sa bahay ng Diyos dapat tumira tayo. Kaya, ang mahalaga po sa ating Christian living ay kung saan po tayo nagstay. Kung nasaan na po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. So, dito po, may dalawang uri ng tao sa harapan ng Diyos. May taong nagtitiwala sa ibang tao, meron ding tao na nagtitiwala at umaasa sa Diyos lamang. May dalawang klaseng buhay. Okay? Saan po tayo nagtitiwala at umaasa? Ito po yung pinakamahalagang tanong sa bawat isa sa atin. Saan ako nagtitiwala? Saan ako lumalapit? Saan ako umaasa kapag may problema? Kung walang problema po sa buhay natin, kung walang pagsubok, kung walang pagturusa, so mahirap malaman kung saan tayo lumalapit kapag may problema. Kung sino ang hinahanap natin.
Pero kapag may problema po, kapag pagdating po natin sa mga pagsubok sa buhay, so doon po natin nakikita agad kung saan ako nagtitiwala at umasa. Sa tao ba ako umasa o sa Diyos ba ako umasa? Kaya kailangan po natin suriin yung ating sarili. Okay? I-check po natin yung ating sarili kung sino po tayo, kung kanino po tayo nagtitiwala at umaasa. Okay? Number 7, pangmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kalungan ng Diyos. So, meron pong tao na nagtitiwala sa ibang tao. Kaya hindi niyang ginawang kalungan ang Diyos. Yung kalungan po, ano po yung meaning ng kalungan? So, kalungan, ano po yung meaning? So, sa English Bible, yung strength, yung kalakasan. O pwede po mga poste o pundasyon. So, iba-iba yung mga pwedeng meaning. Hindi niyang ginawang kalungan ng Diyos. Ang tao ang kanilang ginagawang kalungan. Okay? Kundi nagtitiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at napakalakas sa kanyang nasa. Okay? Sa kanyang pangnanasa. Okay? So, nagtitiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan. Kapag maraming kayamanan, so doon po sila nagtitiwala at umasa. Maraming kasaganaan o kayamanan o yung mga makamundong sitwasyon, makamundong condition or requirements. Okay. Verse 8, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Verse 8, 3, 2, 1. Unit, ako ay gaya ng sariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Nagtitiwala ako sa tapat na pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Okay? So, unit ako. Okay? Yung sila ay nagtitiwala sa tao, nagtitiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan, o napakalakas sa sarili nilang pangnanasa, pero unit ako ay nagtitiwala sa Diyos. Umaasa lang ako sa Diyos. Lumalapit ako sa Diyos. Okay. Kaya, sariwang punong kahoy ako. Sariwang puno. Yung green, sariwa. Yung sariwang puno, kapag rainy season, katulad po ngayon, rainy season, lahat po ba sariwa o hindi? Parang lahat po ay green. Pag rainy season, lahat po ay green. Pero pag dry season, lahat po ba green o hindi? So, doon po makikita po natin. Sa rainy season, mahirap malaman kapag masaga na yung tubig, kung sino bang nagtitiwala sa Diyos o hindi, kung sino ba nagtitiwala sa sariling kayamanan. So, mahirap malaman pag rainy season, pero pag dry season, okay, doon po makikita po natin kung sino po ay nagtitiwala sa Diyos. Yung mga nagtitiwala sa Diyos, yung mga taong nagtitiwala at umasa sa Diyos, kahit rainy season, kahit dry season, sariwa pa rin. Sariwa pa rin. Naintindihan po ba? Kaya, isipin po natin yung ating sarili. Okay? Kasi meron po tayong maraming experience. Dumaan po tayo sa maraming experience sa pagsubok, problema. Mula nung bata pa po tayo, mula nung ipinanganak po tayo sa hanggang ngayon, yung buhay ng tao po ay yung puno ng pagsubok. Okay? Sino dito walang pagsubok sa buhay? Okay. Lahat po tayo may pagsubok sa buhay. O challenges, o problema.
So, Jeremiah chapter 17. Pumunta po tayo sa Jeremiah. Isaiah, Jeremiah, chapter 17, verse 5. Dito po sa Jeremiah chapter 17 from verse 5 hanggang verse 8, dito po natin nakikita kung ano po ang tunay na blessing, kung ano po ang sumpa sa buhay ng isang tao. Isipin po natin kung anong klaseng tao ako. Okay? Verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Ginagawang kalakasan ang laman, ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Sino daw sumpa? Walang pera? O may sakit? Yung mga may sakit o mga dukha, sila daw yung sumpa? Hindi po. Kahit walang pera, kahit maraming sakit sa katawan, pero kapag yung kanyang puso ay malapit sa Diyos, yung kanyang puso ay malapit sa Diyos ay sariwang puno. Okay? Yun po yung blessing. Pero yung mga sumpa po, kahit malakas yung katawan, matalino, magandang, gwapo, walang problema, walang kulang sa buhay, sa mundong ito, pero yung puso niya ay malayo sa Diyos. Yung puso niya ay malayo sa Diyos. So, paano natin malaman na malayo ba yung puso ko sa Diyos o hindi? So, pagdating sa mga dry season, pagdating sa mga pagsubok sa buhay, yun po yung dry season. Pagdating sa mga problema, pagsubok sa buhay, saan ako lumalapit? Isipin po ninyo ito. Saan ako lumalapit? Saan ako umaasa at nagtitiwala? Sino ba yung pumapasok sa aking isip? Okay. Kung malayo sa Panginoon, ang puso natin, yun po yung sumpa. Curse. Verse 6, sapagkat siya ay magiging gaya ng kugon sa ilang. Ano po yung kugon? Yung kugon, ano po yung kugon? Damo? Damo, may tinik. Okay. Yung kugon. Yung damo, parang sa ilang, nakikita po natin yung damo, kugon. Okay? Hindi siya sariwang puno. Ito po yung mga ito po yung opposite words ng sariwang puno. Mayroon pong mga sariwang puno, sariwang olibo, sariwang punong kahoy ng olibo. Mayroon din ganitong gaya ng kugon sa ilang. Kugon sa ilang, yung mga damo. Okay, sa ilang. Hindi makakakita ng anumang mabuting darating. Siya ay manirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan. So, sariwang puno po ito. Hindi sariwang puno, dry. Tuyong-tuyo lagi, tuyong-tuyo. Pag rainy season, okay lang. Pero kapag konting dry, kung walang maulan, dry agad. Matutuyo agad dahil yung ugat niya ay hindi po tabi ng tubig. Yung ugat niya ay mababaw lang. Yung ugat niya ay umaabot lang sa tao, tulong ng sa tao. Hindi po umaabot sa Diyos yung ugat. Yung pinakaugat po natin, ugat ng ating puso. Saan po ba lumalapit yung ating puso? Yun po yung ugat ng ating puso. Verse 7, ito po yung mga blessed na tao. Verse 7,
Basahin po natin, 3, 2, 1. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Diyos at ang pag-aasa ay ang Panginoon. Sino po yung Ano po yung blessing? Okay. So, malakas yung katawan, yun po ba yung blessing? Hindi po. Yung sakit o hirap sa buhay, minsan aksidente, yung mga disgrasya na hindi natin inaasahan. So, last week po ay dumaan po sa bansang Pilipinas yung mga bagyo, yung mga habagat, kaya maraming binaha doon po sa mga Northern Luzon, saka yung mga ilang Bisaya. Kaya hindi po tuloy sa Mindoro Fellowship ngayon dahil binaha po daw sila, okay, sa nakaraan malakas na ulan. Kaya may namatay po ba sa bansang Pilipinas sa nakaraan na baha? So, meron po. Yung mga mababait po, hindi po namamatay sa baha. Yung mga baha po ay chinecheck po niya, mabait ito o masama, patay muna. O mababait ay exempt muna. Meron pa ba ganang exemption sa baha? Wala. Kahit mabait man o hindi, so hindi mahirap makaiwas ng disgrasya. Yung mga aksidente, yung sakit po ay nangyari, sakit o cancer, nangyari po ba ito sa mga masasamang tao lang? O minsan mabait tao ay nakakasakit pa rin? Nakakasakit pa rin, kahit mababait, kahit ligtas na brothers sisters. Exempted po ba tayo sa sakit? Hindi po, masakit pa rin, tuhod. So, nandyan pa rin yung diabetes. Nandyan pa rin po yung sugar, mataas pa rin yung BP. Kahit nagpa-pray tayo sa Diyos lagi, sana pagalingin mo ako, Panginoon. Pero, anong sagot ng Diyos? Anong sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo? Nung humingi siya ng 3 beses sa Panginoon, sana lumayo sa akin itong tinik sa laman. Anong sinabi ng Diyos sa kanya? Sapat na yun. Sapat na yung biyaya ko sa iyo. Okay? Sapat na yung biyaya ko sa iyo. Ligtas ka na. Okay? Ligtas ka na, handa ka nang humarap sa Diyos. Handa ka na tumawi sa kamatayan. Okay? At buhay pa. Okay? Malakas pa yung katawan. Kahit kulang sa budget, pero yung katawan ay malakas pa. O kahit anumang meron sa atin, sinasabi ng Diyos sa atin, bilangin mo muna yung mga blessing na ibinigay ko sa iyo. Huwag mong bilangin yung mga kulang sa iyo. Yun po yung sinasabi ng Diyos sa ating lagi. Bilangin mo muna yung mga bagay na nasa inyo. Okay? Huwag mong bilangin yung mga bagay na wala sa iyo. Pag tumingin po tayo sa mga kulang sa buhay, ay lagi malungkot. Pero pag tumingin po tayo sa mga blessing na ibinigay ng Diyos sa akin, laging malungkot, masaya. Magpasalamat kayong lagi. Okay? Mag-alala kayong lagi sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Okay? So, paano po yung mangyari? Ganun din po sa Korea po, last week po ay mga almost 2 weeks po, sobrang lakas po yung ulan sa Korea kaya marami pong namatay. Okay? Landslide, okay? Yung mga calamity o mga disaster sa nature o padami po sa itong panahon dahil ito po yung signs ng last day. Kahit nagpo-pray po tayo sa Panginoon, sana walang ganitong disgrasya, sana walang ganitong calamity sa bansa sa mundo. Pero anong sinasabi sa Biblia? So yun ang sign of last day. Malapit na yung pagdating ng Panginoong Jesucristo, kaya yung tamang prayer po natin ay, ano po yung tamang prayer? Sana sa ganitong panahon na malapit na yung second coming of Jesus, sana yung mga mahal ko sa buhay ay maligtas.
Sana makasama po sila sa rapture para sasama, lilipat. Dadalhin po tayo ng Diyos doon sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa mundong ito, walang tunay na pag-asa. Kaya mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon, ang pag-asa ay ang Panginoon. Kaya isang church po sa Korea, nangumusta po ako sa isang mga kilala kong pastor sa Korea. Kamusta po kayo? Sabi niya, isang member daw nila ay binaha. Okay? Kaya yung mga church brothers, sisters ay nag-ipon-ipon ng mga tulong para sa kanila. Okay? So nangyari po yun. Yun po yung buhay ng tao. Ganun po yung buhay ng tao. May sakit, may pagsubok, may problema nangyari. Pero kung nagtitiwala po tayo sa Diyos at umaasa po tayo sa Diyos, pagdating po sa mga dry season, katulad po ng mga panahon ng pagsubok, problema, o pagturusa, yun po yung dry season. Dry season. Okay? Ito parang tuyo na. Pero sa ganung mga panahon ng kahirapan, yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon at umaasa sa Panginoon ay sariwa pa rin. Kahit dry season, sariwa pa rin. Dahil, saan po sila nagtitiwala? Sa Diyos lang lagi nagtitiwala, hindi sa tao. Okay. Yung tao po, tingnan po ninyo yung tao, minsan meron, minsan wala. Okay? Minsan tumutulong, minsan tumatanggi. Okay? Yung relation po natin sa tao ay hindi lagi mabuti. Minsan, mayos lang po yung relation po natin sa tao, pero minsan may problema. Verse 8, sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugas sa tabi ng batis, hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi nababali sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Ganito po yung taong natitiwala sa Diyos, katulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. So napakahalaga po yung pwesto po natin. Saan po tayo itinanim? Sa tabi ng tubig ba tayo itinanim? Okay. O sa ilang ba tayo itinanim? Kung itinanim po tayo sa tabi ng tubig, kahit sa panahon ng init, walang takot. Hindi natatakot sa panahon ng init. Dahil yung ugat ay sa tubig, tas tabi ng batis. Yung ugat. Yung ugat ay umaabot sa tubig. Konektado pa rin sa tubig, yung ugat. Yung puso po ninyo, saan po umaabot? Saan po konektado? Okay, yung ugat po ng ating puso. So, verse 8. So, basahin po natin, verse 8, 3, 2, 1. Sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugas sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi nababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumuha. Ito yung blessing. Tama po ba? Ito po yung tunay na blessing. Okay. Yung ugat po ay nakatanim sa tabi ng tubig, yung ugat. Kaya walang takot sa panahon ng pagkatuyo. Walang takot sa init.
Yung init ay nangyari, yung mga rainy season ay dry season, dumarating po sa atin. So, pumunta po tayo sa Jeremiah chapter 2. Jeremiah chapter 2, verse 13. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan, tinalikuran nila ako, ang bukal ng tubig ng buhay. At gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig, na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. So sinabi po ni Propeta Jeremiah sa mga taong Israel, dahil yung Jeremiah po, yung Propeta Jeremiah ay tinatawag po siya ng propeta ng luha. So dahil yung panahon po ni Jeremiah ay napakasama po yung puso ng mga Israelita. Kaya na-remind po ni Jeremiah sa kanila yung kanilang kasalanan. Ito yung kasalanan, hindi tama yung ginagawa ninyo, magsisi kayo at manumbalik kayo sa Diyos. Paparusahan kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ibang mga bansa, malapit na. Yun po yung mensahe po ni Propeta Jeremiah. Kaya ganun po yung sabi po ni Jeremiah, ang bayan ko, Israel, bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Dalawang kasamaan na yung ginawa. Una, tinalikuran nila ako. Sino po yung tinalikuran? Ang Diyos ang kanilang tinalikuran. Okay. Ang Diyos ay bukal ng mga tubig na buhay. Bukal ng tubig ng mga buhay. Fountain of living water, living water. Tinalikuran nila ako. Bakit tinalikuran po ng mga Israelita ang Diyos na isang bukal ng mga tubig na buhay? Dahil hindi po nila kilala ang Diyos. Hindi po nila kilala ang Diyos, kaya pagdating sa mga dry season, tumalikod po sila agad. Tumalikod. Sa panahon po ni Hesus Kristo, gumawa po siya ng isang malaking himala. Pinakain po ni Jesus ang 5,000 tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Okay. Nung nabusog na po sila, masaya, maraming tao po ay nanatili sa paligid ni Jesus. Pero kinabukasan po, nung nagturo si Jesus sa kanila patungkol sa salvation, buhay na walang hanggan, so, ano po yung ginawa ng mga tao? So, pumunta po tayo sa Juan, chapter 6. Verse 66. John chapter 6, verse 66. Okay? 36. Basahin po natin, 3, 2, 1. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod, ay hindi na sumama sa kanya. Ito, tumalikod. 5,000 tao ay tumalikod. Tinalikuran po nila si Hesus Kristo dahil walang pagkain. Okay? Dahil puro sermon lang, puro words. Yun na lang po yung isinare ni Jesus sa kanila. Wala nang
pagkain. Ganito po yung nangyari sa ating panahon. Ang hinahanap po ng maraming tao kay Jesus, ang hinahanap ng maraming tao sa Diyos ay material na blessing. Pag binigyan sila ng material na blessing, so sumasama po sila. Pero pagdating sa dry season, okay? Ano po yung dry season? Yung testing, yung pagsubok, gutom, sakit, hirap. Yun po yung dry season. Pagdating po sa mga dry season, tumatalikod po sila. Tumatalikod. Yung kanilang ugat po ay wala sa Diyos, kundi sa tao. Sa tao lang nagtitiwala, sa tao lang umaasa. Kaya dahil sa tao nagche-church, kaya dahil sa tao ay umaalis sa church. Yun po yung isang nakakalungkot na bagay, nalulungkot po ako kapag nakikita ko po yung mga kapatiran ay umaalis sa church dahil sa tao. Dahil sa tao. Natampo daw sila, nasaktan daw sila, kaya ayaw daw nila mag-church dahil sa tao. Kaya sinasabi ko sa inyo lagi, yung mga nag-church ngayon dahil sa tao, ay darating po yung araw na alis po kayo sa church dahil sa tao. Yun po yung for sure na mangyari. Yung mga membro na nag-church dahil sa tao, aalis po sila sa church dahil sa tao. Dahil makakaroon po ng problema dahil sa tao. Pero yung mga kapatiran na nag-church dahil sa Diyos, nagtitiwala sila sa Diyos lamang, umaasa lang po sila sa Diyos lamang. Yung mga nag-church dahil sa Diyos, dahil sa salita ng Diyos, hindi sila alis sa church. Dahil sa tunay na iglesia, meron pong words of God. Kaya sabi po dito, verse 67, kaya sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyo umalis? 5,000 ay tumalikod na, hindi na sumama kay Jesus. Pero yung 12, yung tanong po ni Jesus sa kanila, kayo din, ibig din ba ninyo umalis? Verse 68, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Simon Pedro, sabi po ni Simon Pedro, Panginoon, hindi kami alis. Okay? Kahit gutom kami, okay lang. Okay? Kahit may sakit, okay? Tuloy pa rin kami, tuloy pa rin. Matutuloy pa rin kami. Dahil, alam namin na ikaw ay may salita ng buhay na walang hanggan. Salita ng buhay na walang hanggan. Ano po yung focus nila? Salita ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, yun po yung naitanim na sa 12, yung buhay na walang hanggan. Pero yung 5,000 tao, yung mga busok kanina, nabusok po sila sa yung mga 2 isda, 5 tinapay, yun po yung naalala po nila, yun po yung naitanim na sa kanilang isip, utak. Pero yung walang pakialam, walang interes sa buhay na walang hanggan. Walang pakialam sa salvation. Ano lang? Makamundong material na blessing. Pero yung kanilang puso ay malapit sa Diyos o malayo sa Diyos? Malayo sa Diyos. Okay? Sumpa po yun, sumpa. Sumpa. Kaya yung mga kapatiran po dito, saan po tayo mas malapit? Sa Diyos ba tayo malapit? O sa salibutan po tayo malapit? Saan po tayo tumatakbo kapag may sa panahon ng pagkatuyo?
Nasaan po ba yung ugat natin? Yung ugat po ay mahalaga. 5 years ka na, nasa church, maiksi lang po yun, hindi po yan sapat. Mga 3 years ka na nasa church, o 10 years ka na nasa church, parang matagal na, pero sa paningin ng Diyos, maiksi pa rin. Okay? Pagdating sa panahon ng pagsubok. Okay? So, Lucas, Matthew chapter 13, Matthew chapter 13. Verse 20. Matthew chapter 13, verse 20. Babasahin ko po, ang napahasik sa mga batuhan ay inyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Verse 21, ganun ba, hindi siya nakaugat, kundi sa dali lamang tumatagal at kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, kaagad siyang natitisod. So, maraming tao po ay ganitong case. Okay? Nakinig po sila ng salita. Nakinig din po sila. Okay? Nakinig po sila ng salita at kaagad nila itong tinanggap na may kagalakan. Okay? Na-experience po nila yung kagalakan. Pero yung kagalakan po ito ay hindi po galing sa Diyos. Mga sariling emotion. Mga emotion po ito. Yung tunay na pananampalataya po, kung ito ba ay totoo o hindi, yung tunay na pananampalataya o relation po natin sa Diyos, yung ating puso sa harapan ng Diyos, ay kailan po malalaman po natin yung totoong puso po natin sa rainy season o dry season? Sa dry season po, malalaman po natin kung kung kamusta ba yung aking puso. Sa panahon ng pagkatuyo, okay, doon po natin malalaman. Verse 21, hindi siya nakaugat, kundi sandali lamang tumatagal kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig. Kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig, ito po yung panahon ng pagkatuyo. Kapag dumating po yung pagsubok sa buhay, dahil sa salita, kaagad silang tumatalikod. Kaagad natitisod. Kaya napakahalaga po yung yung pagsusuri sa sarili. Napakahalaga po yung pagsusuri sa sarili. Lagi po kailangan po natin suriin po yung ating sarili kung nasaan ba yung aking ugat. Sa tao ba ako umaasa? Okay? O sa Diyos ba ako umaasa? Yun po yung ugat natin. Napakahalaga po yung ugat. Kapag hindi nakaugat sa salita ng Diyos, kapag hindi nakaugat sa Diyos yung ating pananampalataya, so maaari po sandaling panahon masaya, maaari po sandaling panahon may kagalakan, pero hindi po siya tumatagal. After 5 years, minsan po after 10 years. Okay? So, balik po tayo sa Jeremiah chapter 3.
chapter 2, Jeremiah chapter 2. So, dalawang kasamaan po ginawa ng mga salita. Una, verse 13, Jeremiah chapter 2, verse 13. Tinalikuran nila ako ang bukal ng mga tubig na buhay. Pangalawa, gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig. Gumawa sila ng sariling tipunan ng tubig. Gumawa sila ng sariling paraan. Dahil tinalikuran nila ako. Kaya yung pangalawang option ay yung sariling paraan. Hindi nila alam yung katuwiran ng Diyos, tinalikuran po nila yung paraan ng Diyos, tinalikuran po nila yung kalooban ng Diyos, kaya ano lang natitira? Sariling isip, sariling paraan. Hinahanap nila yung tao, tulong ng tao. So gumawa sila ng mga tipunan ng tubig, para sa sarili, tipunan ng tubig. Ang problema, ito po ay may butas. Sirang tipunan. Sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Kahit nagbubuhos, pero mapupuno siya? Hindi, may butas. Sirang tipunan ng tubig. Ito po yung sariling paraan. Okay. Dry pa rin, dry. Parang masaya ng konti, pero dry pa rin. Palungkot pa rin. Dry pa rin. Ito po yung dalawang kasamaan ginawa ng Israelita. Verse 19 po, verse 19. Verse 17 pa, verse 17. Hindi ba ikaw na rin ang nagdala nito sa inyong sarili? Dahil sa inyong pagtaliko sa Panginoon mong Diyos ng kanyang panubayan ka sa daan. At ano ngayon ang napadala mo sa pagpunta sa Ehipto upang uminom ng tubig ng Nilo? O anong napadala mo sa pagpunta sa Assyria upang uminom ng tubig ng Euphrates? Verse 19, paparusahan ka ng inyong sariling kasamahan at ang inyong pagtalikot ang sa inyo sasaway. Alamin mo at inyong tingnan na masama at mapait na inyong talikuran ng Panginoon mong Diyos at ang takot sa akin ay wala sa iyo, sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo. So, ano ngayon ang napadala mo sa pagpunta sa Ehipto? Okay? Yung Ehipto, Assyria o Euphrates, ito po yung paraan ng tao. Nung tinalikuran po nila ang Diyos, gumawa sila ng sariling paraan, gumawa ng sariling mga tipunan ng tubig. Kaya pumunta po sila sa Ehipto upang uminom ng tubig ng ilo. Sa ilang po may walang tubig, kaya saan po galing po yung tubig para sa kanila? Galing sa bato. Yung pagkain po nila saan galing? Galing sa langit. Yung mana ay ibinaba ng Diyos para sa kanila. Yung mana, pagkain araw-araw, saka yung tubig ay galing sa bato. Yung mga sapatos nila hindi naluluma. So lahat po ng mga pangailangan po nila ay galing sa Diyos. Yun po yung experience po nila sa ilang 40 years. Pero nung tumaliko po sila sa Panginoon, gumawa sila ng sariling paraan. Kaya verse 19, alamin mo na
Alamin mo at inyong tingnan na masama at mapait na inyong talikuran ng Panginoon mong Diyos, ang takot sa akin ay wala sa iyo. Yung pagtaliko sa Diyos at walang takot sa Panginoon, yun po yung masama, tapos yun po yung mapait. Mapait po, meaning malungkot tayo, nahirapan. Hindi lamang masama po yun. Pag tumalikod po tayo sa Panginoon at gumawa ng sariling paraan, masama. Pero hindi lamang po masama. Nahirapan po tayo doon. Kapag gumagawa tayo ng sariling paraan, gumagawa ng mga sariling paraan, sariling pagkain, mga inumain, okay? Pagod. Yung mapait po dito, meaning, mapait, pagod tayo, pagod. Pagod po tayo sa paggawa ng sariling tipunan ng tubig. Tapos yung sirang tipunan, kaya pagod, lagi, buhos. Pero may butas pa rin, kaya mahirap punuin po yan, kaya walang saya, mahirap, malungkot tayo, malungkot. Kaya yun po yung meaning ng mapait. Alamin mo at inyong tingnan na masama at mapait na inyong talikuran ng Panginoon mong Diyos. Okay? So, ano po yung lesson po tayo dito? Anong application? Yung pagtalikod sa Diyos, ano pong application po sa atin? So, pag-ali sa church, yung pagtaliko sa church, yun po yung pagtaliko sa Panginoon. Awit chapter 146. Awit 146. Verse 1. Purihin ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako ay nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako ay may buhay. So habang buhay pa tayo, ano ang dapat gawin? Papuri sa Diyos. Papuri. Kaya napakahalaga po yung pagpupuri sa Diyos. Kaya meron po tayong mga graceful hymnal. Okay? Yan po yung mga lyrics. Yung maganda po yung lyrics, di ba? Yung lyrics po sa mga hymnal ay gospel, ay yung ating testimony. Okay? So, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Okay. Heir of salvation, purchase of God. Ano po? Born of His Spirit and washed in His blood. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Okay. Kahit walang melody, okay lang. Mga lyrics lang pwede. Kaya sa ating buhay Kristiyano, dapat may papuri lagi. Pero minsan po, sa All Together song, tahimik lang kayo, tahimik. Parang nakadikit po yung labis. Dapat ibuka po natin yung ating bibig, tapos sabay-sabay. Kahit hindi ka marunong magkomanta, okay lang. Ibuka natin, buksan po natin yung ating bibig, sabay-sabay tayo sa
papuri sa Diyos. Kaya kung may time po, hindi lamang Bible reading, pati po yung mga songbook, okay? I-meditate po ninyo yung mga lyrics ng songbook. Ito po yung testimony, napakagandang testimony ng mga Kristiyano. Okay? So, verse 3, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Okay. Huwag kayong magtiwala sa tao. Ito po yung patuloy na sinasabi ng Diyos sa atin. Huwag ka na magtiwala sa tao. Okay. Magtiwala ka lang sa akin. Okay. Magtiwala ka at umaasa ka sa akin. Okay. Para hindi ka mapatuyo sa panahon ng pakatuyo. Okay. Kung itinanim po tayo sa tabi ng tubig, kaysa init, kaysa panahon ng pagtuyo, ay sariwa pa rin yung dahon. Sariwa pa rin po yung dahon. Anong ibig sabihin sariwa pa rin? Masaya pa rin. Hindi gaanong kalungkot. Okay? Hindi nagiging panik po tayo sa panahon ng pagkatuyo. Dahil yung ating ugat po ay umaabot sa Diyos lagi. Yung ating ugat. Yung ating puso ay umaabot sa Diyos. Doon po, yung source of, yung joy of salvation, yung una sa lahat, joy of salvation. Pag umaabot po tayo sa Diyos lagi, doon po, ano po yung dumadaloy sa atin? Joy of salvation. Okay? Kahit mahirap man yung buhay ko, pero magala kayong lagi, joy of salvation. Ligtas na ako, anak ako ng Diyos, pupunta ako sa langit. Yung buhay, yung kahirap, yung pagsubok sa buhay ko ay temporary lang. May katapusan. May purpose ng Diyos para lalabas akong gintong dalisay. Ito po yung pagsubok, pagturusa ay may purpose ng Diyos. Okay? So, nandyan pa rin yung joy of salvation, kapayapaan, love, okay, joy, peace, yung long suffering, magkagalakan. Verse 4, ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya ay bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw din yun ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Okay? Isang ano lang, yung tao po, ano po yung tao? Tao po ay isang katulad ng isang usok lang o singaw lang, isang damo lang tayo. Napakabilis yung panahon. Napakabilis. Okay. Napakabilis lumilipas yung panahon po sa atin. Sa itong mabilis na takbo ng panahon, yung mga bata, di ba, malaki na sila. Okay? Yung mga bata, mabilis lumalaki. Okay? Pag nakikita po natin yung mga bata, doon po natin naramdaman po yung bilis ng panahon. Okay? Bilis ng panahon. So, mabilis po yung takbo ng panahon. Isang damo lang tayo. Yung kaluwalhatian po sa buhay po natin, isang katulad ng bulaklak ng damo. Parang isang usok lang tayo. Isang singaw lang tayo, pero napakaraming plano sa atin. Kahit isang singaw lang buhay natin, yung singaw lang, usok lang, pero yung plano, maraming plano, ganitong gagawin ko, ganitong gagawin ko, ganitong gagawin ko. Samantalang, walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos, ano po? Nananatili magpakailanman. Yun po yung pinakamabuting plano para sa atin. Yun dapat malaman, yun dapat hanapin po natin at unahin po natin, yun dapat matupad po sa ating buhay. Yung maluwalhating kalooban niya ay nawa matupad po sa akin. So, verse 5, basahin po natin ito, verse 5, 3, 2, 1.
Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Okay. Mapalat, maligaya, the same. Maligaya. Maligaya siya, masaya, maligaya siya. Happy. Happy is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Sino po yung happy? Sino po yung happy? Happy kayo? Happy? Parang pangalan ng Pat, happy. Yung maligaya tayo. Bakit? Tayo, sa atin, ang tulong ay ang Diyos ng Panginoon. Saklolo, tulong. Saklolo ay tulong. Yung tulong sa atin ay ang Diyos, hindi po yung tao. Pag-asa ay nasa Panginoon. Pag-asa ay nasa Panginoon, yung tulong ay galing sa Diyos. Awit chapter 20 verse 7. Awit chapter 20 verse 7. Seven and 8, Awit chapter 20 verse 7 and 8. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Ipinagmamalaki ng ilan ang mga karuwahe at ang iba ay ang mga kabayo, unit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Sila ay mabubuhal at guguho, unit kami ay titindig at matuwid na tatayo. So, ipinagmamalaki ng ilan ang mga karuwahe, sasakyan. O kayamanan nila, kaya karuwahe, ang iba ay ang mga kabayo, kayamanan. Unit, ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Ipinagmamalaki namin. Kilala ko siya. Ako ay anak ng Diyos. Ang Diyos ay ama ko. Okay? Anak ako ng Diyos. Kahit kamote lang yung pagkain ko, anak ng Diyos. Kahit sako lang yung damit ko, anak ako ng Diyos. May pride po tayo. May pride. Anak ako ng Diyos. May pag-asa ako sa langit. May mission ako, ililigtas yung mga mahal ko sa buhay. Yung mga lost souls ay ini-evangelize ko. Yun ang pinakamahalagang misyon sa buong mundo. Yung saving lost souls. Yun ang trabaho ko. Yung kalooban ng Diyos ay yun ang ginagawa ko. Okay? Maluwalhating kalooban niya, maluwalhating plano niya, yun ang ginagawa ko ngayon. Ako ay ginagamit ng Diyos ngayon para sa kanyang plano. Okay. Kahit walang pera sa bulsa, pero meron po tayong ganong pride. Okay. Anak ako ng Diyos. Pero mga ilan sa salibutan, ipinagmamalaki yung kanilang karuwahe, yung kanilang kabayo, marami daw yung karuwahe, kabayo, matalino daw, ganito daw yung kanilang buhay, yung mga mataas na mga buhay, maginhawang buhay. Sila ay mabubuhal at guguho. Mabubuhal sila, guguho po sila. Pero yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon at umaasa sa Diyos, ay titindig at matuwid na tatayo.
Bakit po? Yung ugat po nila ay nasa Diyos. Yung ugat po nila. Kaya sa panahon ng pagkatuyo, sariwa pa rin. Sariwa pa rin. Chapter 121, awit. Chapter 121. Verse 1. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Yung saklolo sa akin, yung tulong sa akin, yung tulong ko. Saan galing tulong ko? Saan manggagaling yung tulong? Galing sa Diyos. Kung ito po ay, kung naniniwala po tayo ng tapat, yung tulong ko, saklolo ko ay ang Diyos. Okay? Hindi yung tao. Saklolo ko ay ang Diyos, hindi yung tao. Kung ito po ay hinahawak po ng isang tao, hindi siya gagawa ng sariling tipunan ng tubig. Sariling tipunan ng tubig na may butas. Sirang tipunan. Ay tuloy ba sa paggawa ng sirang tipunan? Hindi. Sayang trabaho, pagod. Masama at mapait po yan. Masama at pagod po yan. Saan galing yung saklolo? Yung aking mata, sa burol aking titingin sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos ay gumawa ng langit at lupa. Isipin po natin itong lagi. Ang Diyos na ating pinaniniwalaan, yung Diyos na ating pinaglilingkuran, ay isang Diyos na lumikha sa mundong ito. Creator po siya. Lumikha siya sa mundong ito. Makapangyarihang Diyos. Okay? Makapangyarihang Diyos. Yun po yung pinaniwalaan po natin ng Diyos. May power. Okay? Alam niya lahat. Napakaganda po yung kanyang plano niya sa akin. Siya po yung ating pinaglilingkuran. Verse 3, hindi niya papahintulutang ang paan mo ay madulas, siyang nag-ingat sa inyo ay hindi matutulok. Siya ay nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulok man. Verse 8 po, basahin po natin, 3, 2, 1. Ang inyong paglabas at inyong pagpasok ay kanyang ingatan mula sa panahon nito at magpakailanman. Kaya punta po tayo sa Juan chapter 15 verse 4. Juan chapter 15 verse 4. So verse 4, magmula verse 4, babasahin ko po. Kayo ay manatili sa akin at ako ay sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buha sa kanyang sarili, maliban nakakabi sa puno. Ganun din naman kayo, maliban kayo ay manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, siyang nagbubunga ng marami.
Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yung mga verses po natin, yung verses po na tiningnan po natin hanggang ngayon ay galing sa Lumang Tipan. Okay? So yun po yung mga anyino o simbolo ng panatili po natin sa iglesia. Yung bukal ng tubig, okay, ay nasa iglesia. Kung nanatili po tayo sa iglesia, so, lahat po ng mga kailangan po natin sa ating Christian living ay galing po doon. Galing po doon. Dapat nakadikit po tayo sa yung puno. Yung puno ay si Jesus. Tayo po ay sanga, branch. Dapat manatili po tayo sa iglesia. Dapat dumikit po tayo sa iglesia. Ito po ay pananatili po sa bahay ng Diyos. Pananatili po sa bahay ng Diyos. Kung umalis po tayo sa church, dahil sa tao, okay, o dahil sa mga pagsubok sa buhay, okay, ito po ay isang nakakalungkot na bagay. Kasi po yung mga problema po natin ay parang alon yung ating problema. Pagkalipas ng konting panahon, mawala po yun. Yung mga emotion natin po, o mga galit, mga init, nag-iinis, o tampo, mga lungkot, ay parang mga masamang panahon. Pagkalipas ng ilang araw, mawala po yun. Pag umalis po tayo sa iglesia, dahil sa ganung mga emotion, parang ito po yung mga alon sa dagat, yung mga isang mga panahon, sa pansamantala lamang po, napakalungkot po ito. Nalulungkot po ito. Ang Diyos po ay nalungkot po sa ganung mga nangyari. Sabi dito, manatili ka sa akin, ako ay sa iyo. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala ka nang magagawa. Kung hiwalay ka sa akin, wala ka nang magagawa. Walang paglago, walang bunga, malalanta ka, palalanta. Balik po tayo sa yung main text po natin, Awit chapter 52. Verse 7. Pangmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kalungan ang Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at napakalakas sa kanyang nasa. Unit ako ay gaya ng sariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Nagtitiwala ako sa tapat na pag-ibig ng Diyos magpakailanman. So, saan po tayo nagtitiwala? Nagtitiwala po tayo sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Yung tapat na pag-ibig ng Diyos ay hindi pa bago-bago, nandyan pa rin lagi. Kahit anumang kondisyon po natin, yung pag-ibig ng Diyos ay nandyan pa rin. So, ang conditional pag-ibig ng Diyos, walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ay nandyan pa rin lagi na naghihintay po sa atin, naghihintay sa atin. Yan po yung tapat na pag-ibig. Hindi pa bago katulad po ng pag-ibig ng tao. Yung tao po ay pabago-bago. Pero ang Diyos po ay hindi pabago-bago sa kanyang pag-ibig. Lagi siya naghintay sa akin, at nagbabantay sa atin, nag-iingat po sa atin. Pero tao lang, pabago-bago yung tao, yung ating emotion, yung ating mga isip, pabago-bago yung ating takbo ng isip.
Kaya wag po tayo mag-focus doon sa mga tao, sa Biblia, sa salita ng Diyos, sa kanyang tapat na pag-ibig, doon po tayo tumitingin. Kahit nagagalit po sila sa akin, okay lang, ang Diyos ay nagagalit sa akin, hindi po siya nagagalit sa akin. Naghintay pa rin po siya sa akin. Naghintay. Yung kanyang tapat na pag-ibig na napatunayan doon sa cross ni Hesus Kristo, dumanak po yung kanyang dugo, banal na dugo. Pagtanak po ng kanyang banal na dugo, dugo ni Jesus, yun po yung mga ebidensya ng kanyang tapat na pag-ibig. Yung dugo ni Jesus na dumanak doon sa cross sa Kalbaryo ay hanggang ngayon nagsasalita po sa atin, nagpapatuto po sa atin patungkol sa kanyang tapat na pag-ibig. Minamahal ka ng Diyos, hinihintay ka ng Diyos, manumbalik ka sa Diyos. Okay. Minamahal ka rin pa ng Diyos. Tapat na pag-ibig, yun po ang nagsasalita pa rin hanggang ngayon sa lahat ng mga panahon, sa lahat ng mga tao sa mundo ito. Dapat doon po tayo magtiwala. Verse 9, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman, sapagkat yun ay inyong ginawa. Ano po yung ginawa? Okay. Dahil sa kanyang ginawa, nagpapasalamat po tayo magpakailanman. Yun na ang inyong ginawa. Ano po yung ginawa ni Jesus? Ibinigay niya yung kanyang tanging anak si Jesus para sa ating mga kasalanan. Okay. Yun ang yung kanyang ginawa. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Diyos magpakailanman. Ako ay maghintay sa inyong pangalan sapagkat ito'y mabuti sa harapan ng mga banal. Kaya ngayon po, sabi dito verse 8 and 9, magpakailanman, magpakailanman, magpakailanman. Yung kanyang tapat na pag-ibig, magpakailanman. Yung kanyang paghintay sa atin ay tuloy-tuloy pa rin. Okay. Kaya wag po tayo magtiwala o umasa sa tao na maglalaho gaya ng damo, gaya ng mga singaw, bulaklak ng damo. Mawala po tayo. Huwag po tayo magtiwala sa sariling isip. Huwag po tayo gumawa ng sariling paraan. Yung sirang tiponan ng tubig, may butas na. Pagod ka sa pagbubuhos ng tubig lagi. Okay? Kaya bumalik po tayo sa tunay na bukal ng tubig na buhay. Okay? Doon po, magpahinga po tayo. Doon po, magtiwala po tayo sa Diyos at umaasa po tayo sa Diyos lamang. Okay po, hanggang dito lang po, manalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mensahe na ipinakaloob niyo po sa amin sa oras na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang magtiwala po kami at umaasa sa Diyos ng yung tapat na pag-ibig. Naniniwala po kami ay nandyan pa rin po kayo, Panginoon, na nagmamahal sa amin, naghihintay sa amin, na nagbabantay sa amin. Baguhin niyo po ang aming puso, bigyan niyo po kami ng pusong nagpapasalamat at pusong nagtitiwala sa iyo at pusong masunurin sa inyong banal na kalooban. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.